na. Ayan, so formally magsa-start na po tayo sa next na topic. So, 'pag may tanong ilagay lang sa chat box, so try kong basahin. And so ito yung ating topic, balanced three-phase system. So, huwag kayong mag-alala, madali lang 'to guys, nakakatakot lang yung title. Okay, so check-in activity muna tayo. Okay, so anong napapansin niyo dito sa picture? Okay, dito muna tayo mag-start sa poste. Anong napapansin niyo sa poste? Tatlo yung line, sir. Okay, tama. So dito sa poste na 'to, tatlo po yung kanyang linya. Okay, kasi ang kuryente po natin hindi lang po siya limited sa single phase. So kapagka single phase, 'di ba ang nakikita niyo lang ay dalawang linya. So kapagka three phase, tatlo po yung ating linya. Okay, so meron tayong line 1, line 2, tsaka line 3. Depende kung ano yung sequence nila dyan. So nakalagay siya sa tatlong pin post insulator. So tawag dito pin post insulator. Yung nakaano sa kanila, yung nakahawak sa kanila para di sila dumikit dito sa cross arm ng poste. So ang nakapa-cross dun sa poste, ang tawag diyan cross arm. So ito, poste to, cross arm, ito naman pin post insulator, ito naman primary lines. So tatlo po 'yan. So kung mapapansin niyo usually sa labas nakatatlong linya siya. So dito naman sa taas, sa part ng transformer, napapansin niyo, dito, ito ay so kagaya rito sa baba sa poste, tatlo din po yung connection dito. So ganun din, may line A, line B, line C or line 1, line 2, line 3. So tawag naman sa transformer na to is pad mounted na transformer. So kaya siya tawag na pad mounted. So obviously naka-pad mount lang siya, kumbaga nakapatong. Kaya pad mounted transformer. And dito naman sa part na 'to, meron tayong breaker, meron tayong mga control, push button switch ito. Bale yan ay normally closed push button switch. Ito naman normally open, yung NO na yan, normally open push button. And then etong isa, trip indication lamp. Tapos eto connected po siya sa motor. So anong napansin niyo dito sa breaker? Itong breaker na 'to ay okay, kagaya po sa tatlo, ay kagaya rito sa dalawang pictures na 'to, ang linya po rin nito ay bale tatlo din. So connected yung breaker na 'to sa line 1, line 2, line 3 itong red, yellow, blue. Okay, connected po siya red, yellow, blue. So three-phase source yung source ng ating motor. So ang breaker natin or component natin naka three-phase din. So ito po yung ating motor. So three-phase po siya. Nakita niyo yung red, yellow, blue. So nasusuplayan siya ng tatlong pase or three-phase. And then, kung mapapansin nyo, mula dito sa ating line 1, line 2, line 3, yung red, yellow, tsaka blue, makikita nyo din dyan yung ating indication lamp, 'di ba? So, saan naka-connect yung lamp natin? Naka-connect po siya sa itong kulay red, naka-connect siya dito sa red, line 1, tsaka sa neutral. Okay, so ano ibig sabihin niyan? Ang indication lamp mo kasi is a single phase na component or device. Ibig sabihin, umaandar lang po siya sa single phase na source. So, pwede ka pong makakuha ng single phase mula sa three phase. So, ang tawag kasi diyan sa red, yellow, blue na yan, line 1, line 2, line 3, or line A, line B, line C. So, yan pong mga yan ay mga hotline. So, ibig sabihin ng hotline, um, may mga boltahe yan. Okay? Kaya siya tawag na hotline. Yung neutral, hindi po ito hotline. So, pag sinabi nating neutral, so ano ba itong neutral? Ano yung pagkakaintindi nyo sa neutral? Ano yung pagkakaintindi nyo sa neutral? Pag naririnig nyo yung term na neutral, may pwede nyo ilagay sa chat box yung mga sagot nyo. Okay, so sabi nila, ito daw, in between, ano to, zero? Zero po, zero. Average, gitna, balance, okay, parang return.
Okay, ang neutral po nagse-serve po siya na okay, tama 'tong kay ano, kay Ernesto. So, I think tama rin naman yung mga sagot niyo, yan ay 0 volts, bale wala po siyang boltahe, kasi hindi po siya hotline. So, yung neutral po is yung tama yung ginamit na term dito na return, parang return. So, eto po ay return path. Ibig sabihin, eto yung wire kung saan po magbabalik or babalik sa source yung ating mga current. So, mula sa line 1, line 2, line 3, pupunta siya sa load, and then yung magiging return path niya, yung dadaanan niya pabalik is yung tinatawag na neutral line. Okay, kaya po siya neutral. Kaya siya tawag na neutral. Okay? Kumbaga, yun yung wire na pambuo ng circuit mo, yung neutral. Yun yung magiging return path mo. And then, tama yan ay 0 volts. So, hindi po siya hotline. And then, pagdating naman sa ground, okay? So, take note guys, ang ground tsaka neutral is magkaiba. Okay, bakit po siya magkaiba? Kasi ang neutral, intended siya na daanan talaga ng kuryente. Return path. Okay, diyan sila babalik sa neutral. Pabalik dun sa kanilang source. Kasi yung neutral na yun connected dun sa source. Meanwhile, yung ground naman po, hindi po siya dadaanan ng kuryente. Supposedly, yun yung concept. Hindi dapat siya dadaanan. Okay, kasi nga, di ba, ang grounding ginagamit natin siya kapag nagkaroon ng ano, baga nagkaroon ng leakage current dun sa mga metal component ng ating mga motors o yung iba nating component, pwede rin sa panel board kasi nilalagyan rin ng grounding yun. So kapagka may mga leakage current dun, alam mo may naligaw na isang wire, dun dadaan siya sa ground. So ang ground po tsaka neutral magkaiba. Kasi ang neutral intended talaga siya na daanan nung kuryente kasi nga return path siya nung kuryente mo mula sa line 1, line 2, line 3. Samantalang yung ground hindi po siya intended, hindi siya intensyon na daanan ng kuryente. Kasi dapat gumagana lang yun during dun sa mga event na nagkakaroon ng leakage current o di kaya may nadikit na isang linya, okey? During lang sa mga event na yun for safety purposes, yun yung difference nung dalawa, okey? Nage-gets niyo? Magkaiba yung neutral sa ground pero both po sila na wala po silang mga boltahe. Yan, so hopefully nage-gets niyo yung sinasabi ko. Yung mga questions niyo iwan niyo na lang diyan sa chat box, babasahin ko na lang. Okay, so next naman po natin is eto. Ayan, so ganun din, meron tayong source, ito yung ating source. Yung ating source is eto, itong nakita niyo yung ano na 'to, coil na 'to, tas sa loob ng coil meron siyang magnet. So kapagka meron kang magnet, may magnetic flux yan, 'di ba? 'Pag may magnetic flux yan, yung magnet natin tas na-cut siya ng coil, 'pag sinabi mong coil, inductor lang yan or winding, magpo-produce kasi yan ng tinatawag na boltahe or EMF. Okay, so eto nakikita niyo 'to, so ayan, so magpo-produce po siya ng voltahe. So ito ngayon yung line 1, line 2, tsaka yung line 3. Tapos yung neutral, saan po siya kinukuha? Sa napansin niyo, saan kinukuha yung neutral? Take note, neutral is the return path ng current. Etong bilog na 'to guys, ito ay source. Saan kinukuha yung neutral? Ay saan naka-connect yung ating neutral? Hindi niyo ba nakikita? Ako lang ba nakakita nito? Saan siya naka-connect, yung ating neutral? Sa gitna po, sir. Sa gitna ng anong klaseng connection 'to? Anong tawag sa connection na 'to? Anong tawag sa connection na 'to? Y delta, sir. Anong Y delta? Anong klaseng connection, Y or delta? Okay, tama, ito yung naka-Y. So, Y connection po ito. May Y connected po siya. So, kung saan nag-connect yung tatlong linya, diyan natin iko-connect yung ating neutral. Kumbaga ito yung ano, ito yung start, ito yung end, ito naman yung start ng pangalawa, ito yung end, ito naman yung sa pangatlo start, ito yung kanyang end, yung sa gitna. So, lahat ng return path niya, anong nangyari sa kanyang return path? So, kumbaga pinagdugtong-dugtong sila.
tapos imbis na mag-form pa ng isang line yung tatlo, kasi tatlong ano yan 'di ba, tatlong windings yan 'di ba, tatlong windings. Yung tatlong windings na yan may magnet. So magpo-produce yan ng ang kanya-kanyang pase kasi kung mapapansin niyo 120 degrees apart yang mga yan. So ang mapo-produce na boltahe niyan is may waveform na 120 degrees apart din. So supposedly dapat 6 na wire yan, 'di ba? 6 na wire kasi nga tatlong coil ito. So ilan ba yung terminals ng isang coil? 'Di ba ang terminals ng isang coil is dalawa. So 2, 4, 6 supposedly 6 dapat 'yan, 'di ba? So pinagdugtong siya into Y connection. Tapos ito pa yung ating magiging dugtungan. Naka-Y connected siya. So kung sa itong dugtungan na 'to, itong nasa gitna, diyan po manggagaling yung magiging neutral. Ayan, yung kulay black. Diyan manggagaling yung neutral. And then, yung mga ends na nakalabas, yan yung maging line 1, line 2, tsaka line 3 mo. Bali red, line 1, yellow, line 2, and then yung blue is line 3. Kaya ka nakakabuo ng 3-phase connection. So 3-phase, tawag dito, 3-phase 4-wire system. So line 1, line 2, line 3, tsaka neutral. So tatlong pase and 4 po na wire yan. Kasi yung return path nga natin is neutral. So nabawasan yung wire natin. Supposedly na dapat 6 siya. Bali pinagsama-sama na lang yung return path nung tatlo. Okay, nakukuha nyo. So yun yung neutral. So wala pong voltahe sa neutral. Ang panggagalingan na ng voltahe natin is dito lang sa line 1, line 2, tsaka line 3. Sa red, yellow, tsaka blue. Tapos dahil naka 3-phase system to, so eto, yung motor natin, 3-phase load po siya, 400 volts. So nakakonect siya sa line 1, line 2, line 3, or line A, line B, line C. So depende kasi sa denotion na gagamitin. So mayroon tayong equipment na 3-phase connected siya sa tatlong linya para umandar. And then, pwede din po tayo kumuha ng single phase mula dun sa 3-phase. So paano tayo makakuha ng single phase mula sa 3-phase? So anong napansin nyo rito? Kumuha po siya sa line 1 tsaka sa neutral. Line 1 tsaka neutral. Ito namang ilaw na to, kumuha naman siya sa line 2 tsaka sa neutral. So single phase na yun. So single phase tong ilaw tsaka yung saksakan. Yung motor naman is 3-phase. So kapag 3-phase, take note, usually po iyan ay tatlo. Single phase, dalawang linya lang, line 1, line 2. So pwede ka pong makakuha ng single phase galing sa 3-phase. So kumuha ka lang ng isang line 1 and then connect mo sa neutral. O di kaya line 2, connect mo sa neutral. Pwede rin yung line 3, connect mo siya sa neutral. So pwede rin yun. Kagaya sa case na to. Line 3, tsaka neutral yung kinuha niya dito sa fan, sa baba. Yung CFL lamp naman niya, line 2 tsaka neutral. Yung power socket naman niya, line 1 tsaka neutral. Tapos 3-phase yung motor, yung machine. Okay, so ang tawag kasi dyan sa ganyang setup guys, na kumukuha ka ng, ang tawag dyan is, walang pointer option dito. Teka lang ah. Escape ko lang muna. I think kapag slideshow ata lang may pointer option. Okay, so ang tawag sa ganitong ang tawag sa ganitong setup, no? So kung napansin niyo, kumuha siya sa line 1 tsaka sa neutral, 'di ba? Line 1 neutral, line 2 neutral, line 3 neutral. So ang klase ng voltahe, ang voltahe po na 'yan tinatawag po 'yan na phase voltage. Familiar kayo sa ganitong term? Phase voltage. So kapag phase voltage, kumukuha po tayo ng voltahe sa isa sa line and then sa neutral. So dahil isa sa line tsaka sa neutral, pwede po nating tawagin 'yan na yung voltahe na kinukuha ng socket na 'to, pwede natin siyang tawagin na V1N, V, and then yung subscript niya 1N. Ito yung mga phase voltage natin. And then, V2N sa line 2 tsaka sa neutral. And then, comma, V3N sa line 3 tsaka sa neutral. So, tawag po sa mga yan ay mga phase voltages. Okay? So, madali lang man siya intindihin, di ba? So, hindi lang po phase voltages yung pwede natin kunin sa ating 3-phase. So, ano pa yung pwede natin kunin sa ating 3-phase? Maliban sa phase voltages. Ano pa sa tingin nyo?
Any idea ano pang pwede natin kunin na voltahe diyan? So, maliban sa phase voltages, basta tandaan niyo 'pag phase voltages, isa sa linya and then neutral. Ano pa yung pwede nating kuhain? Pwede pa nating kuhain na voltahe diyan ay tinatawag na line voltages. Okay, balik natin. Okay, so pwede pa natin kuhain diyan is yung line voltages. So, pag sabi mong line voltages, ano namang ginagawa kapag line voltages? Saan ka kumukuha ng voltahe or saan ka kumukuha ng single phase na voltage sa three phase? Kapag line voltages naman, kumukuha ka po ng voltahe sa dalawa sa tatlong linya. So, kapag dalawa sa tatlong walang nakikita. Wala po, sir. I-share screen ko na lang. Okay, so dalawa sa tatlong linya yung kinukuhaan natin kapag ka line voltages. Okay, wait lang. Ito yung meron kapag ka naka-slideshow siya, hindi siya nakikita yung ano. Pero ito nakikita nyo. O Yes, sige, litan ko sir. na lang. Siguro ano ko na lang. Entire screen ko na lang. So, ayan nakikita siya 'di ba 'pag nakaganyan. Ayan, so nakita siya na 'pag nakaganyan. So, kapag naka-phase voltages, i-take note lang kapag phase voltages, V1N, V2N, tsaka V3N. So, isa po sa isa sa tatlong linya. So, puwedeng 1N, 2N, o di kaya 3N. Ay kagaya rito nakita niyo sa saksakan tsaka dun sa ilaw. Tapos kapagka line voltages naman, ang ginagawa naman kapagka line voltages is kumukuha ka ng kumukuha ka ng dalawa sa tatlo. So, anong dalawa sa tatlo? So, kukuha ka dun sa line 1, line 2, and then line 2, line 3, and then line 3, line 1. So, ang mga voltahe po na yan ay pwede siyang tawagin na V12, V23, tsaka V31. Okay, so pwede po siyang maging V12, ibig sabihin voltage dun sa line 1 tsaka sa line 2, and then V23, voltage dun sa line 2 tsaka sa line 3, tsaka V31, voltage dun sa line 3 tsaka sa line 1. So, ganyan po talaga yung pagkakasulat niya ha. 1, 2, 2, 3, tsaka 3, 1. Ganyan talaga yung pagkakasulat niyan. Kapag ka ABC naman yung ginamit, VAB, VBC, tsaka VCA naman siya. So, depende kasi sa denotion na gagamitin. Okay, nage-gets niyo ba yung ano, yung concept na sinasabi ko? So, mula po sa three-phase, pwede po tayong makakuha ng single phase. So, anong single phase voltage po yun? So, meron tayong dalawang klase. Tinatawag siyang phase voltage tsaka line voltage. So, take note, kailangan nyo pong matandaan tong dalawang to kasi magkaiba po yung kanilang mga values. Na kailangan alam nyo kung anong voltahe yung pinag-uusapan natin dito. Okay, so next tayo sa kasunod. Ayan, so may tinatawag tayo na polyphase system. Yung mga pinagbabanggit ko kanina, under po yan sa polyphase system. Okay? So, pag sinabi mong polyphase system, it generally consists of an arrangement of two or more similar single-phase systems. So, at dito muna tayo sa first sentence. Kapag sabi mong polyphase, yan po ay pinadami lang na single phase. So, ito yung itsura kapag single phase, di ba? Isa lang yung ating waveform. So, kapag ka polyphase naman, two or more po. So, pwede po siya na 2, 3, kagaya nito, 2 phase, 3 phase, 6 phase, 12 phase, ito naman 24 phase.
So, pwede po siya na madami. So, paano natin ma-identify kapagka polyphase system? So, ito ay pinadami lang na single phase. Kaya ang computation mo dito, 3 kapagka 3 phase. Okay, bakit po siya 3? Kasi nga, tatlong waveform. So, magkakaiba sila ng phase angle. Kaya, 3 computation yung gagawin mo. So, paano po natin malalaman na yan ay polyphase system? So, 2 or more. Maliban po doon, maliban sa sila ay 2 or more, kailangan in which the maximum values of the independent voltage waves do not occur at the same instance of time. So, dapat po hindi nila sabay-sabay nare-reach yung kanilang maximum value at any instant of time. So, tingnan nyo tong sa part ng sa part ng two-phase. Okay, tingnan nyo tong sa part ng two-phase. Yung kulay red, dito yung kanyang maximum value, di ba? So, pag nag-drawing ka ng vertical line dyan, hindi po niya katapat yung maximum value ng kulay blue. So, dito naman yung maximum value ng kulay blue. Ito rin yun. Ito yung negative Vmax niya. Ito naman yung positive Vmax niya. Negative Vmax naman to ng red and positive Vmax naman ng red. So, anong napapansin nyo sa kanilang mga peak value or maximum value? Hindi po sila nagtatapat. Okay, hindi nila nare-reach yung maximum value nila at the same time or at the same instant. Kaya po siya tinawag na kaya belong pa rin siya sa polyphase. Okay? So dito naman sa three-phase, bali ito yung red, ito yung kanilang positive max. Ito naman yung positive max ng yellow, ito naman yung positive Vmax ng blue, nung pangatlong pase. So, line A, line B, line C, or line 1, line 2, line 3, napapansin nyo yung kanilang maximum value, hindi sabay-sabay na nare-reach at the same period ng time. So, merong pagitan. Kaya yan ay polyphase. So, ito naman kapag ka 6-phase, so tingnan nyo na lang maigi. So, mukha lang yung magkakasabay-sabay pero hindi po kasi may pagitan or may phase difference. Ito naman sa 12-phase tsaka sa 24-phase. Okay. Ang sabi dito, ang pinaka-most na common na combination is yung three-phase system. Okay, although meron tayong polyphase, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Kahit gano'n pa kadami. Pero ang pinaka-common po talaga is three-phase system. So kapag ka three-phase system, yung mga waveform ng voltages mo ay magkakahiwalay po ng 120 degrees. Kapag ka two-phase, ito ay magkahiwalay ng 90 degrees. Based sa book na binabasa ko, 90 degrees yung kanilang phase difference. Yung sa iba, hindi ko na alam kung ilang phase difference yung kanilang agwat. Pero anyway, mostly naman mga mga tawag nito, proportional naman yung kanilang mga hiwalay or kanilang phase difference. Ayan, so nagigets ba? So pag polyphase, more than 1 yung ating pase, ito yung ating hotline. And kailangan hindi po sabay-sabay na reach yung kanilang maximum value. Yun lang naman yung pinopoint dito. Pero ang pinaka-focus po natin dito is yung three-phase talaga. Kasi yun yung ginagamit natin, di ba? Three-phase. Kung napapansin nyo naman, kagaya yung pinakita kong picture kanina, naka three-phase siya. Okay, so next po tayo. So ano nga ba yung advantages kapag ka polyphase yung ating system? So kanyang advantages, generators are larger, more economical per kilowatt, and it operates at a higher efficiency. So pwede kang makagawa ng malalaking generator. So with that, so kaya mong mag-produce or magbigay ng malaking power, and it is more economical daw. Is depending sa kanyang per kilowatt, and meron po siyang mataas na efficiency. It can be constructed to provide wide-scale, low-cost service. So, ang kagandahan kasi sa three-phase, bakit po siya kayang magbigay ng wide-scale, low-cost na service? Kasi ang three-phase, ginagamit siya sa industrial. Okay, hindi mo yun makikita sa mga bahay-bahay nyo. Makita nyo yun sa mga industrial. Kasi sa mga bahay-bahay, single-phase lang naman. Kasi low power requirement lang naman yung mga residential, di ba? Pero sa industrial application, so doon may mga malalaki kasi silang motor, kailangan po nila ng three-phase system. Kasi kailangan nila ng mataas na power. So, dahil ang mula sa three-phase, pwede tayong makakuha ng single phase. So, very siya, di ba? Baga napaka-practical. Kasi mag-supply ka ng three-phase and kung sa kahit saan man yung location ng ng planta,
Kahit may residential pa diyan na katabi, makakuha ka ng single phase. Okay, so bakit low cost service din po siya? So 'di ba supposedly dapat 'yun ay 6 wires? Kasi 3 pase 'yun 'di ba? Sa kada pase tig-2 wire dapat. Kaya siya 6 wires dapat. So ang nangyari, ang return path mo which is neutral, yung 3 sa wire na 'yun naging isa na lang siya kaya naging 3 wire naging 3 phase 4 wire system na lang siya. So napaka-low cost po ng kanyang service. Kasi nakatipid ka sa wire, nabawasan yung dalawa. So imagine niyo kung gaano kadami 'yun or ilang pasikot-sikot yung ano yung gastos pa ng mga wire na 'yun. And power transmission lines are comparatively less expensive. The weight of the copper for 3-phase being 3/4 of equivalent single-phase lines. Okay, so mas less expensive daw dahil um, mas maliit yung wire na ginagamit for 3-phase compared mo sa single-phase. Bakit kaya siya ganun? Kaya ang explanation for this is ang 3-phase kasi kaya niya magbigay ng mas malaking power compared mo sa single-phase. Kaya niya magbigay ng mas malaking power sa isa from dun sa kabilang end 'no, ng tina-transmitan niya ng ano, ng electrical power. So, kaya niya magbigay ng mas malaking power. So, with that, mas mas maliit kasi yung current na dumadaloy sa kanya. Bakit mas maliit yung current na dumadaloy sa kanya? Ang formula kasi niyan guys for power is sulat ko na lang dito para magkaroon na lang rin kayo ng idea. Ang formula kasi sa power ay 'pag 3-phase, P is equal to yan, square root of 3 V line, I line, cosine phi. Ayan, so kapagka kukunin mo kasi yung value ng current, okay, ang magiging current mo diyan is ayan, I line is equal to yung real power divided by square root of 3 V line cosine of phi. So nung napansin niyo, meron pong square root of 3 dito sa denominator. So dahil may square root of 3 sa denominator, nagdagdag ka rito ng i-divide mo dun sa power. Kaya mas bababa yung iyong IL. Okay, kasi merong square root of 3 dito. 'Di ba kapagka ano 'to, kapagka single phase 'to, ang formula natin sa power mawawala 'tong square root of 3 na 'to, magiging P over VRMS cosine of phi lang siya, 'di ba? So IRMS is equal to P real power over VRMS cosine of phi lang siya, wala yung square root of 3, 'di ba? So kapagka 3 phase meron po siya. So ang ano kasi, ang point ko dito, since mas less yung ano mo, I mean nagkaroon ka kasi ng square root of 3, nagkaroon ka ng square root of 3. So, kumbaga tumaas yung denominator mo. So, tumaas yung denominator mo, bababa yung sa current mo. Kung ikukumpara mo dun sa ano kung ikukumpara mo dun sa single phase. So, mas less yung current na nagfo-flow dun sa line. So, kung mas less yung current na nagfo-flow sa line, hindi ka po magre-require o hindi ka mangangailangan ng isang kable na sobrang kapal. Mas ano, mas manipis yung diameter ng kable na gagamitin mo. Kaya comparatively, mas less expensive siya. Okay, so for number 4 naman, polyphase motor can be larger and much more powerful when designed for polyphase service. Okay, so mas malaki and mas powerful. Ibig sabihin kaya niya magbigay ng mas better or mas mataas na mechanical power. Okay, ba't kaya niya magbigay ng mas mataas na mechanical power? Okay, kasi unang-una kapag naka 3 phase ka, mas mataas po yung power na kaya mong ibigay kasi nga may multiplier na square root of 3. So, ibig sabihin, compared mo sa single phase, mas mataas yung magnitude nung real power na kaya mong ibigay or kahit yung sa apparent power. Yan. Kaya, much powerful yung motor na designed for 3-phase. And ito nga sabi, can be larger. So, mas malaki talaga yan kasi nga tatlo yung winding yan kasi tatlo yung supply ng motors. Okay, nakukuha nyo ba? May mga katanungan ba kayo dito? Wala namang katanungan. Okay, so proceed po tayo sa kasunod. I-check ko lang baka mamaya nag-ano.
Kasi nare-record ko kasi 'to. Check ko lang kasi yung sa ano minsan nag-a-appear yung error dito. Wala naman. Minsan kasi naglalagay siya ng ano naglalagay siya nung ano nung error na to avoid screen mirroring gano'n. Tapos kapag nare-record kasi siya nagiging gray kasi yung kulay. So pangit yung sa recording. Okay, so dito naman tayo sa three-phase system. So tapos na tayo dun sa kabila. So dito naman tayo sa three-phase system. So kanina pinag-usapan natin yung mga polyphase. So ito very specific na sa three-phase. So, although na-introduce ko na din 'to kanina. Three-phase system is more economical and provides a smoother power transfer to the load than a single phase system. So ito maintindihan niyo ito mamaya, may papanood ako na video, maintindihan niyo ito mamaya bakit mas smoother siya. Mas smoother siya kasi nga nafi-fill niya yung gap dun sa single phase. 'Di ba may mga times na ang boltahe mo sa single phase is negative and meron siyang agwat yung dalawa mong waveform, 'di ba? So meron siyang agwat. So mas hindi siya smooth yung power transfer kumbaga. So dahil three phase siya, yung mga gap na yun nafi-fill or napupunan ng ibang mga pase. Kumbaga na ano siya, napupunan, nako-complement. Kaya mas smoother yung power transfer. Okay, so mamaya papakita ko yung video para mas lalo niyo maintindihan. By the principle, three-phase voltages are produced with a three-phase AC generator. Okay, so syempre ito ay AC, so AC generator po ay mag-produce ng ating three-phase na voltages that consist of rotating magnet called rotor. Ayan, pagdating po sa motor, meron tayong tinatawag na rotor tsaka stator. So, ang nagro-rotate na part sa isang motor or sa isang machine as a general. So, kahit generator man yan or motor. Machine as a general, electrical machine, ang rotating part, tinatawag po natin siya na rotor. Kaya siya rotor. Kasi rotating na part kasi to na component. And then, ang ating stationary na part naman, tinatawag naman siya na stator. Kasi nga, stationary. So, stator. Okay, so ang nakalagay po sa ating stator is yung ating coil. So nakalagay yung coil natin sa ating stator. Ayan, so yung stator po natin is nakalagay siya sa coil. I mean yung coil natin nakalagay sa stator. So kung ito yung ating machine, dito ko lagay sa taas. Kung ito po yung ating generator, so yung ating magiging magnet nandito po siya sa gitna. Siya yung magse-serve na ating rotor. Ito yung magro-rotate. And then yung ating namang coil, yung coil kasi, yun yung magka-cut na magnetic flux. So, let's say ito yung ating coil. Tatlo kasi yan. So, dapat 120 degrees sila apart. Kasi kapag sinabi mong three-phase system, yan ay 120 degrees apart. So, ito po yung ating coil. Ito yung naka-stationary siya. So, stator yung ating coil. And ito yung ating magnet sa gitna. Yung nilagyan ko ng north tsaka south. So, imagine niyo na ikot yung magnet na yan. Pag umikot yung magnet na yan, may makakat po na magnetic flux yung ating conductor. So, pag may nakat siyang magnetic flux, ano mangyayari? May mapoproduce siya na voltahe. 'Di ba sa formula natin sa voltage, yan ay E or voltage is equal to number of turns times the magnetic flux over dt. Ganun yung formula, 'di ba? So, para makapag-produce ka ng voltage, kailangan meron kang number of turns. So, kapag nagkaroon kang number of turns, ang tinutukoy kasi dyan, itong coil na to. Yung number of turns nito. And then, i-derivative ng magnetic flux with respect sa time. So, kailangan may nakakat na magnetic flux. So, meron kang magnet, meron kang stationary na conductor. So, ito yung coil mo or inductor mo. So, pag nag-rotate yung magnet mo, meron siyang makakat na magnetic flux. So, magkakaroon ka ng voltahe dun sa mga ends na to. Okay? Kasi three-phase. Kaya tatlo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na dahil three-phase ito, supposedly, dapat po yan ay supposedly ito ay 6 na wire dapat, 'di ba? So kagaya nito, 2, 4, 6, 6 na wire siya dapat. So bakit po siya naging 3 wire? So kaya po siya naging 3 wire, so pag umikot 'yan, may makakat siya na magnetic flux. Kaya siya naging 3 wire kasi pwede mo siyang i-connect ng it's either delta o di kaya ng Y. Yan, pwede mo po siyang ma-connect ng delta o di kaya ng Y. So kapag ginawa mong Y connection 'yan, yung isang ends kailangan mong pagsama-samahin. So kagaya nito, pagsama-samahin natin yung mga ends niya.
Ayan, so pinagsama ko yung isa tsaka yung pangalawa and then dinugtong ko yung pangatlo. So ito yung magiging neutral mo. Okay, and then yung natira, ito yung iyong line A, ito naman yung iyong magiging line B, ito naman yung magiging line C mo, yung natira. Ay, nakukuha nyo? Ayun, so ganun yung nangyayari. Stationary po yung ating coil sa stator, and then yung gumagalaw yung magnetic field, yung magnet natin, meron yung magnetic flux, yan yung ating magiging rotor. Ano pa sabi rito? Okay, yung stator daw yung magkakat ng magnetic field, and then sabi pa rito, 3 separate coils are placed at an angle of 120 degrees to each other. Okay, take note, kailangan po yan ay 120 degrees apart po sila sa isa't isa. Okay, bakit 120 degrees apart yung requirement? Ayan, 120 degrees apart. 120 degrees po ang kanyang requirement kasi po yung phase difference ng ating mga voltages nung line A, line B, line C, or line 1, line 2, line 3 ay 120 degrees din. So para maging 120 degrees yan, kailangan yung pagkaka-structure niyan or pagkakagawa niyan, 120 degrees apart sila. Para ma-reach nila yung kanilang maximum voltage or makapag-produce sila ng maximum voltage at kada 120 degrees. Ganun yung mangyayari. The coils generate 3 sinusoidal voltages that are out of phase with each other by 120 degrees. Okay, so yan din yung reason. Kailangan kasi 120 degrees apart kapag ka 3-phase system. Okay, so ang magiging phasor diagram niyan is ganito po yung magiging itsura niyan pagka phasor diagram. Ang magiging phasor diagram niyan is nakaganito. Yung line A mo, yun yung isa-set natin na reference phasor. So dito po yung line A. And then yung line B mo, mag-appear po yan after 120 degrees. At dito banda yung ating line B. Ayan, and then yung line C mo after 120 degrees ni line B. So ito naman yung line C. Yan yung kanyang magiging phasor diagram. So yan po ay 120 degrees apart sa isa't isa dapat. Yung layo ni line A or phase difference ni line A kay line B 120 degrees. Line B and line C 120 degrees din, and line C and line A yan ay 120 degrees din. Yan yung magiging phasor diagram niya. And then yung sequence po na gagawin natin naka-clockwise. Ayan, so next po tayo. Okay, so ito pa. These sinusoidal voltages reach their maximum value or zero value in a particular order called phase sequence. So may tinatawag tayong phase sequence. Pag sabi mong phase sequence, yan yung order or pagkakasunod-sunod nung nare-reach nila yung kanilang maximum value. Kapag sinabi mong phase sequence. Okay, so ano po yung possible na phase sequence niya? Pwede pong mauna si A, next si B, and then si C. So ganito, yung nakita nyo dito sa baba. Bali yan ay A, B, C. A, line B, or phase A, phase B, phase C. And then next naman, pwede siyang maging BCA, phase B, phase C, and then ang kasunod is CA ulit. And then pwede siyang CAB. So pwedeng C, and then A, and then itong dilaw na to, phase B to, di ba? So ito po yung pwede niya maging phase sequence. ABC, BCA, o di kaya CAB. So kahit alin sa mga yan. Okay, so ano naman po yung kanyang magiging instantaneous equation for voltages? Ang instantaneous equation natin for voltages, okay, so kung napapansin nyo, si line A, saan po siya located? Si line, itong phase A, phase B, tsaka phase C, located po siya sa bandang kanan, di ba? Kapag sa kanan, anong ginagamit natin anong sign dapat natin? Positive ba or negative? Kapag sa kanan. Positive. Okay, tama. Kapag sa kanan, positive. Okay, so kung positive sa kanan, so si phase A mo, saan siya nagsimula? Nagsimula siya sa 0 degrees, di ba? Yung iyong phase A. Ito, 0 degrees po siya nag-start. Kaya po yung kanyang equation ay Vm sin omega t. Pwede mong dugtungan to ng
plus or minus 0. So, kahit saan dyan. Kasi ang plus 0 tsaka minus 0 parehas lang. So, Vm sin omega t plus 0 or Vm sin omega t minus 0 parehas lang yun. So, anyway, pwede mo na lang alisin yung 0 kasi 0 pa rin naman yun. Kaya Vm sin omega t siya for instantaneous equation ng voltage mo sa phase A. Dito naman sa phase B, saan po siya nag-start? Anong angle siya nag-start? Anong angle siya nag-start for phase B? Okay, tama. Nag-start yung phase B sa 120 degrees. Positive 120 degrees. Kasi nga ang layo ng mga yan ay 120 degrees apart. Tingnan nyo itong nasa ilalim. 120 degrees yung layo ng A sa B. And then yung phase difference naman ng B sa C is 120 degrees. So, ganun din yung maging layo ni C, itong blue sa red na A, phase C tsaka phase A is 120 degrees. Kasi nga out of phase ng 120 degrees. So, mag-start po yung ating phase B after 120 degrees. Kaya po yung kanyang instantaneous equation for voltage is V sub B is equal to Vm sin omega t minus 120 degrees. So, negative, minus 120 degrees kasi nga nasa kanan kasi to. Okay, so ito yung ginagawa natin nung nakaraan, di ba? Pag nasa kanan, minus. Pag nasa left, plus. Okay, so tingnan naman natin yung VC o yung equation ng phase C natin. Tatlong equation to kasi tatlong voltahe to eh. So, VC natin ay may equation na Vm sin omega t plus 120 degrees. Bakit po kaya naging ganyan? Kapag tinignan mo dito sa ating waveform, anong angle nag-start yung ating VC? Anong angle siya nag-start? Okay, tama. Plus 240 degrees. Kasi mula rito hanggang dito sa kulay blue, mag-start tayo sa 0 degrees hanggang dito. 120 degrees plus 120 degrees yan ay 240 degrees. Okay, so dapat ang sagot po dito ay Vm sin omega t minus 240 degrees, di ba? Pwede siyang minus 240 degrees. So, bakit po siya naging plus 120 degrees? So, ito dapat ay Vm sin omega t minus 240 degrees volts. Ngayon, saan po nakuha tong 120 degrees? Saan siya nakuha? Isipin yung maigi, bakit naging plus 120 degrees yan? Okay, isipin yung maigi. Pero tama po to ang V sub C mo, pwede natin siyang i-write as Vm sin omega t minus 240 degrees. Tama yon. Pero tama din tong plus 120 degrees. Kasi baka malito kayo kasi sa ibang libro kasi plus 120, yung sa iba naman 240. Okay, tama. Okay, hindi dahil sa isang cycle siya. Ang reason kasi, ano niya to eh. Nakalimutan ko yung term. Kapag supplement kapag 180 eh. Kapag 360, nakalimutan ko yung term. Pero, kapag passive measurement is 120 degrees. Okay, ang negative 240 degrees, saan ba mag-appear yung negative 240 degrees? So, i-drawing po natin yung kanilang phasor diagram. I-drawing natin yung kanilang phasor diagram. Yung V sub A mo, saan siya mag-appear? Di ba dito sa positive x-axis, yung V sub A. Ito yung iyong V sub A. And then yung V sub B mo, saan po siya mag-appear? Negative 120 degrees. So, anong quadrant siya mag-appear? 1, 2, 3, or 4? Anong quadrant siya mag-appear? Itong equation na to, Vm sin omega t minus 120 degrees. Anong quadrant?
Kasi ang magiging phasor form nito ay VM bar angle negative 120 degrees. So, anong quadrant po siya mag-a-appear? Ang phasor ng VA mo ay VM bar angle 0 degrees. Ang BB mo naman is VM bar angle negative 120 degrees. So, anong quadrant po mag-a-appear yung ating V sub B? Hindi nyo kung anong quadrant. Anong quadrant mag-a-appear? Negative 120 degrees siya. Ibig sabihin negative measurement. So, anong ano siya? Anong quadrant siya mag-a-appear? Quadrant 4? Sure kayo sa quadrant 4? 3, sir, 3. Okay, tama. Sa quadrant 3. So, mag-appear po yan sa quadrant number 3. Okay, bakit hindi pwede sa quadrant 4? Bakit hindi pwede sa quadrant 4? Kasi kapag quadrant 4, kulang po yan, kakapusin. 'Di ba? Kasi negative 90 degrees lang yan pag sa quadrant 4. Since ang bilang po natin is negative 120, so pag ganyan, so dito po siya banda. Ito yung iyong magiging V sub B. Negative 120 degrees. Kasi 'di ba, VB is equal to VM bar angle negative 120 degrees. And then, yung V sub C mo naman, ano naman yung kanyang phasor form? V sub C is equal to VM bar angle negative 240 degrees, 'di ba? Ito yun yung sinulat ko sa baba, negative 240 degrees. So, saang quadrant siya mag-a-appear? Mag-a-appear po yan sa quadrant 2. 2. Ayan, quadrant 2. So, ang layo niya kay B sub B is 120 degrees. So, ang total na layo niya mula rito sa positive x-axis is negative, eto 120 din kasi 'to. So, ang layo niya total is negative 240 degrees. Ito yung magiging B sub C natin. So, kung mapapansin niyo, ang V sub C po natin, meron po siyang possible na dalawang way ng measurement. So, pwede siyang negative 240 degrees kapag negative measurement. Kapag positive measurement naman, magbibilang ka mula sa V sub A and then okay, V sub A and then dapat nakapa counterclockwise ka. So, 120 degrees. So, pwede po siya maging positive measurement. Pag positive measurement, ang magiging ano po niyan, setup is plus 120 degrees kasi nga positive measurement siya. So, yun yung pinanggalingan bakit yung iyong V sub C, kung bakit yung iyong V sub C nag-equal po siya sa Vm sin omega t plus 120 degrees. So, pwede pong dalawa yung pagsulat natin. May pwedeng Vm sin omega t minus 240 degrees. Pwede rin naman ang Vm sin omega t plus 120 degrees. So, parehas po na tama yan. Okay, so balikan natin yung phase sequence. So, 'di ba ang phase sequence natin ay ABC? So, tingnan niyo po maigi kung ano yung magiging rotation natin dito. Ano yung rotation natin? Saan ba yung A natin? 'Di ba yung A natin dito sa 0 degrees, yung B natin negative 120, yung C natin sa positive 120 degrees or negative 240 degrees. So, anong napansin niyo sa rotation? Okay, naka-clockwise po. So, ganun parati yung magiging setup kapag isusulat natin yung ating phase A, phase B, tsaka phase C, kailangan naka-clockwise nyo po i-drawing yung kanyang phasor diagram. So, wala pong magdodrawing na dito yung A, tapos dito yung B sa second quadrant, tapos yung C nag-appear siya sa third quadrant. So, ito pa yung sequence niya. A, B, C. Nakapa-clockwise po siya. Okay, nakapa-ganon. So, mauna si A, si B nasa baba, si C nasa taas. So, bakit siya naging ganyan? Kasi nga, sinundan natin tong sa waveform na to. Diba sa waveform, 0 degrees, 120 degrees, tsaka 240 degrees. Kaya yan ay 0, minus 120 degrees, tsaka negative 240 degrees. Okay, so next po tayo sa kasunod. So, may katanungan ba kayo dito? Wala kayong tanong dito? So, next tayo sa kasunod.
Ayan, so ito po yung pag-generate ng three-phase voltage. Ito yung sinasabi ko kanina. So ang pag-generate po niyan ay ayan, so ito yung ating rotor. Ito yung rotating part, yung magnet. So yung magnet natin, 'di ba yung magnet meron niyang magnetic field or meron niyang magnetic flux. So ito naman po yung ating stator, yung naka-stationary. Ito yung ating coils o yung ating conductor na naka-coil or inductor yung tawag natin dito, 'di ba? So yung phase A na ginamit dito is yung blue, phase B is yung red, phase C naman is yung green, yung ginamit nila dito. So, habang umikot po yung ating rotor, naka-cut nung ating mga conductor yung magnetic field. Therefore, nakapag-produce po siya ng boltahe. Okay, so nauna si phase A, next si phase B. Eto sundan nyo. Itong sa north A, so niya pinutan B and then yung sa C. So, paano pong 120 electrical degrees apart tong mga to? So, nakapatriangle kasi yan. Ito yung A, tapos yung B mo itong red, tapos yung C mo itong nandito, nakapatriangle siyang ganyan, ayan. A, B, C. A, B, C, ganyan. Okay, tas anong ginawa nila dito? Okay, ayan. So, naka-Y connection po siya. So, paano ko nasabing naka-Y connected 'to? Y connected po yan kasi may neutral. Okay, yung ating source, naka-Y connected siya kasi may neutral. Ito yon. Pinagsama nila yung A, B, tsaka C na 'to na nasa baba. Pinagdugtong nila. Ayan. 'Di ba? Tatlong wire yan, naging isang wire na lang which is neutral. Tapos ito yung phase A, phase B mo, tsaka yung phase C mo. Kaya Y connection. So, paano ko po nalaman na ito ay neutral? I mean, naka-Y connection po ito. Maliban sa pagsama-samahin mo yung mga ends, tas yung the rest magiging phase A, phase B, phase C na or phase 1, phase 2, phase 3. So, eto, ang reason pa po dahil ang Y connection lang yung merong neutral. Okay, take note, yung Y lang yung merong neutral. Yung delta connected kasi wala po siyang neutral. Pag may neutral yan, automatic, naka-Y connected yan. Ayan, so ito naman yung comparison. Ito po yung sa single phase. Kapag single phase lang, isa lang yung conductor mo na nagka-cut. Kaya ito yung kalalabasan niya na waveform. Ito naman kapag ka three phase, to simplified version lang to. So bali, phase A, phase B, tsaka phase C. So meron kang tatlong um, coils or inductors. So yung nakakat siya nung magnet. And then makapag-produce siya ng tatlong pase ng voltahe. And take note yan ay 120 electrical degrees apart sila. Yung layo ni A kay B, 120 degrees. Yung layo ni B kay C is 120 degrees. And then yung C to A is 120 degrees din. Kaya po kapag nag-generate siya ng voltahe, 120 electrical degrees apart din yung kinakalabasan. Okay, nasusundan nyo? So, ulit-ulit ko na rin namang sinasabi to. So, hopefully na nasusundan nyo. Ayan. So, may tanong ba kayo dito para sa ating three-phase? Baka meron kayong katanungan or bumabagabag sa inyo dyan. Wala kayong tanong? Okay, so next, proceed po tayo sa eto. Proceed tayo sa kanyang waveform tsaka sa phasor. So, ito kaninang waveform na paliwanag ko rin naman to. So, phase A, phase B, phase C, RYB, red, yellow, blue. 120 electrical degrees apart. So, ito po yung kanyang magiging phasor diagram. So, phase A dito sa passive x-axis. Phase B naman sa quadrant 3. And then yung phase C is sa quadrant 2. Okay, voltage waveform sa left and yung phasor diagram sa right. That is produced by a three-phase AC generator. Kailangan maging familiar kayo dito. Okay, take note ha. A, B, C. Nakapa-clockwise. A, B, C. Kailangan nyo ma-absorb yan. Next. Ayan. So, panoorin po natin paano nagkakaroon ng three-phase voltage. Ito ipapaliwanag to ng video na to.
Hey guys, Paul here from the engineeringmindset.com. In this video, we're going to be looking at three-phase electricity. Now this follows on from our series on electrical engineering, so if you haven't watched the previous videos on this so far, then please do this first. Links are in the video description below. Coming up, we're going to be looking at how a simple AC generator works, then we'll look at a single-phase power, then two-phase power, and then finally three-phase power, as well as how three-phase power is used and why. Also, why we don't use 4, 5, 6-phase, etc. power. So, first of all, let's start with a simple AC generator. We'll start with a single phase to understand what's happening, and then we'll add in other phases until we get to three phases. Let's take a copper wire and wrap it into two coils, then place these coils opposite each other within a stator and connect the ends together to create a complete circuit. Now, if we place a magnet in between these coils and we start to rotate the magnet, then the magnetic field will disturb the free electrons within the copper wire and an electrical current will begin to flow. We've covered how the free electrons flow in our previous video on electricity basics, so please check that out if you've not done so already. Links are in the video description below. As the magnet rotates, so does the polarity of the magnetic field. As you can see in the illustration, the north and south pole of the magnet are rotating, and as they rotate, they pass across the coils, which force the electrons to move. Notice the lines of the magnetic field are in these oval shapes on each side, and they meet through the central axis of the magnet. You can think of these as one side being positive and the other side being negative, and in between these ovals, the magnetic field is neutral. You can see that the intensity of the magnetic field increases on either side until the center, where it is at its maximum strength, and then it decreases again until it gets back to the neutral point. So as this field rotates through the coil will experience an increasing intensity of the magnetic field's positive half, and during this increase, the free electrons within the copper coil will be pushed and begin to move faster and faster in one direction up until it reaches the maximum point of the magnetic field. Then, as the magnetic field decreases, the flow of electrons will begin to slow all the way until it reaches the neutral point where no electrons will flow. Then comes the negative side of the magnetic field, and as this passes through, it's going to pull the free electrons backwards. Again, the flow of electrons will flow faster and faster up until the maximum point of the magnetic field, and then it will decrease back to the neutral point. This is why AC electricity is called alternating current, because the current of electrons alternates in direction backwards and forwards, just like the tide of the sea. If we were to plot on a graph the speed of the electrons flowing during the rotation, then we would get a sine wave pattern. In this sine wave, you can see that the electrons are stationary at the start in the neutral zone, and then the speed increases through the positive half all the way up to the maximum, and then it begins to decrease all the way back down to the neutral, where no electrons will flow again. After this comes the negative half, where the electrons speed up to the maximum point, and then they begin to slow down again until the magnet has completed one full rotation, where this will then repeat. This complete rotation is known as a cycle, and the number of cycles per second is called the frequency, which is measured in hertz. You've probably seen 50 hertz or 60 hertz written on your electrical goods. This means that the generator of the power station is completing a full rotation either 50 or 60 times per second. So the direction of the current is therefore also changing 50 or 60 times per second also. When it is written on electrical products, this is just telling the user what type of electricity the product should be connected to. Now, coming back to the sine wave that we saw earlier, this plot of current also represents power. If we connect a lamp into the circuit, we'll see that it will increase in brightness all the way to the peak, that maximum point. Then it decreases in brightness all the way down until the neutral point where the lamp is actually off because no current is flowing. But then it will increase in brightness again as the negative half of the cycle comes through, and the electrons start to flow back through in the opposite direction until again it reaches the neutral point. So, at these points in the cycle, the lamp is not producing any light, and at these points in the cycle, the lamp is not very bright, so it's not of much use. So if you're working in a room and this lighting is flickering like this, it's going to get really annoying. To improve this, we can add another set of coils or a second phase into the generator.
We can do this by placing the coils 120 degrees rotation from the first set of coils and then connect this up to another lamp. This rotation means that the coils will experience the changing intensity of the magnetic field at different points in time. The first coil reaches maximum current and brightness, and as it decreases, the second coil will begin to increase. This has improved the lighting, but there's still a gap which will cause a flicker. So we can add in a third set of coils or a third phase, and this will mean that one of the lamps are almost always at its maximum brightness, so the lighting is nearly constant. There are still some small gaps between the phases, and you could keep adding more and more phases to fill these gaps, but this will become more and more expensive to keep running all these cables. So three-phase became widely accepted as it's a good compromise between power provided and cost to build. Now, in the real world, you're not going to use 3 different lamps on different phases to create lighting. The lamps in your homes are all on single phase, but they are flickering. It's just that they are turning on and off so fast the human eye can't see it unless you record the lamp in slow motion. A more practical application is to power electrical induction motors and other commercial and industrial equipment, as three-phase will provide a lot more power to these items, meaning you can pump water higher or you can run motors faster, etc., etc. Power is generally generated and distributed in three-phase. Transformers are used to change the voltage. If you want to learn how transformers work, we've also covered that too. Links are in the video description below. Now, one of the interesting things with three-phase power is that you can connect all 3 phases and power large industrial equipment, or you can also connect to only one of the phases and also power small electrical goods. This is generally how large tower blocks and skyscrapers distribute electricity through the building. The lift motors and air conditioning pumps, etc., will need three-phase power, but the computers and office equipment will need single-phase power. So they distribute three-phase power up the building and they draw off from this as needed. The same occurs with the distribution of electricity across a city. Houses will be connected to only a single phase because they do not require much power, whereas a large building will be connected to a three-phase supply as they will require a lot of power. Okay guys, that's it for this video. Thank you very much for watching. I hope this has helped you and you've enjoyed it. If so, then please don't forget to like, subscribe and share this video, and also follow us on Facebook, Twitter, Google+, Instagram, as well as our website, engineeringmindset.com. Ayan, so nage-gets niyo ba yung ano, nagets niyo paano siya nage-generate? So, ang reason kaya po sinabi kanina na mas smoother yung power transfer kapagka three-phase, kasi nafi-feel mo yung gap. So, ito yung gap na tinutukoy dun kanina, yung nasa baba na 'to, nasa, kanan sa pinakababang baba. Okey, kapagka ano kasi kapag single phase kasi may mga gap, hindi ka nakapag-provide ng power or maximum power at every instant of time. Kasi bumababa siya, 'di ba, bumababa, tumataas. Gano'n yung nangyayari. Pero kapagka ginawa mo siyang three-piece, so yung mga gap na yun, parang nangyayari nakapagbigay ka or nakapag-provide ka nung maximum power at every instant nung time. Parang gano'n yung mangyayari sa kanya. Kasi nafi-feel niya yung mga gap na yun or yung mga pagitan na yun. So parang almost at every instant meron kang Vmax. Kaya mas malaki yung power na nata-transfer mo kapagka three-piece. Okay? So, ito yung kanyang kumbaga parang visualization kung paano siya nage-generate. And dahil polyphase nga ito, so tatlong pase ito, so parang lumalabas tatlong single phase. So supposedly dapat ito ay 6 na wire. So ito kasi pwede mong gawing neutral yung tatlo, kaya naging ano siya, naging 3-phase, 4-wire system. So ito na po yung pinaka-practical. Kasi nga the more na tinataasan mo yung number ng phases, ang nangyayari dumadami rin yung wire na kailangan mo. So, ito yung pinaka-practical. Kumbaga, ito yung point na, ano na, pwede kang mag-polyphase na hindi siya maging costly. So, ano yung mga tanong nyo dito? May tanong ba kayo dito sa part na to? Or baka mas lalo kayo naguluhan o pinanood nyo itong video na to? Wala naman kayong tanong dito? Okay, kung wala po kayong tanong dito, so, next tayo sa kasunod. Pero bago yon i-end ko muna yung unang recording kasi masyado kasi siyang mahaba kapag hindi ko ika-cut. So, teka lang
End ko lang muna.